Ano ang possible na magiging issue kung sobra or kulang ang oil sa loob ng engine? Pag kulang yan, okay, there's a possibility na hindi malubricate yung mga parts natin na pwedeng mag-cause ng mabilis na wear and tear sa mga parts natin. At pag kulang yan, okay, mas kokonti yung nagmumove na oil, mas mabilis na magiging gastado yung oil natin. Now, pag sobra naman yan, pwedeng pumigil yung oil na mismo, yung pipigil sa pagtakbo ng ating mga parts. So, ang effect nun, mahihirapan din yung ating makina. Kumbaga, lunod na yung ating makina sa oil. At pwede ring masira agad yung mga gasket natin dahil hahanap at hahanap yan ng lulusutan. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive lang akong question na related sa engine oil. Yun nga daw, at ano daw ang possible na magiging issue kung sobra or kulang yung oil sa loob ng engine. Okay, sabihin na natin wala namang major na magiging issue kung sumobra ng konti o sumobra ng kumulang ng konti. Wala namang magiging problema yan o wala namang magiging possible issue yan. Wag lang talagang sobra-sobra at wag lang sobrang kulang. Okay. So, yun nga. Nabanggit ko kanina, pag kulang, okay, so hindi malulubricate yung mga parts natin. So, ano magiging problema pag hindi properly lubricated, di ba? So, pwedeng tumaas yung paggasgasan yan o kaskasan yan. Okay. And pag kulang yan, okay, pwedeng mag-cause din yan ng overheat at pwedeng mag-sludge din yung ating oil, no, dahil masusunog masyado kasi kulang na yung nagmo-move. At yun nga, mas mabilis na magiging gastado yung oil. So sabihin na natin kung yung oil is good for 5,000 kilometers, dahil kulang, okay, pwede mga hanggang 4,000 lang ideal yan. Okay, kasi nga kulang yung oil na nagmo-move dun sa loob ng ating engine. At pag sobra naman, yun nga, pwede siyang pumigil dun sa pag-move ng mga parts natin. Kumbaga, lunod na yung sasakyan. Kumbaga parang ikaw nasa swimming pool ka, 'di ba, mas mahirap mag-move, 'di ba? Pag tumatakbo ka, hindi ka makatakbo ng mabilis kasi nga nakalubog yung katawan mo sa tubig. So ganoon din sa ating engine, ano? Yung oil siya na yung pipigil do sa movement. So mahihirapan yung ating makina. At dahil nga yan, pag sobra-sobra na yung oil, maghahanap yan ng lulusutan. So pwedeng sirain yung mga gasket natin. So as much as possible sana laging nasa pool lang, no? Wag naman yung sobra o kulang. Dapat tamang-tama lang palagi. Kaya yun, dapat ideally constantly nating chine-check yan. Okay? Kumbaga pwedeng every week chine-check natin yung oil natin, kinukumusta natin kung ano ba yung condition niya at kung nasa ang level siya. At kung magche-check kayo niyan, lagay niyo lang sa isang flat surface yung kalsada, yung inyong sasakyan. After mga 5 to 10 minutes, tsaka nyo palang i-check para makita ninyo kung ano na yung status o yung dami ng oil. At kung kulang, maganda dagdagan ninyo. Okay? Kung sobra naman, kung medyo konti lang naman yung sobra, okay lang yun. Sa susunod na lang na PMS, i-remind mo na lang yung nag-change oil na ayusin yung paglalagay ng oil. Yung tamang-tama lang. So yun mga paps, no? Sana naka-help to sa inyo. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like na lang mga paps.